So welcome guys sa ating educational webinar. Market update tayo for this week. So tingnan natin nangyari sa gold last week, no? So last week nakita natin nagkaroon ng bullish move, no, sa Friday and nag-continue this week nung Monday, no. Nakita natin yung bullish move, no. So lalo na dito, nag-hold above sa key level. Nakita natin nagkaroon ng profit taking, no. And nag-hold above sa key level and nakita natin tumaas, no. Based pa lang sa price action and sentiment, malakas yung bullish momentum, no, sa gold. So merong risk off sentiment and safe haven demand, no, kaya tumaas ang value ng gold. So tingnan natin sa lower time frame. So zoom out lang natin nung Monday, nangyari nung Monday. So sa Friday nakita natin, no, nagkaroon ng profit taking dito sa gold, no. Na almost nag-drop siya ng 700 pips. And nakita natin nag-hold, no, hanggang magkaroon ng bullish move, no. And nakita natin nung Monday nag-gap higher. So based sa anticipation natin nung weekend, no, possible mag-gap higher, which is nangyari siya, no. Nakita natin gap higher dito and continue ang bullish move. So makita natin marami tayong buy signal dito gamit yung ATS natin. So may buy signal rin dito. So nasa 3-minute time frame tayo guys. So ito yung pinaka recent na signal nung Monday. Buy signal, nagkaroon ng bullish move. And ngayon naman meron tayong sell signal sa taas. Ito naman yung market open kaninang umaga. Nag-drop naman siya, nagkaroon ng profit taking, no. Kaya lagi ko sinasabi kapag napag-entry ka ng buy, so always secure profits, no, dahil possible talaga mag-profit taking, no, after mag-create ng high or bullish move. So makita natin almost 1,000 pips yung drop dito, no. So nasa 900 pips. And recently nagre-range na lang or consolidate na lang sa key levels yung gold na yun. So makita natin may key level tayo dito. Nagkaroon ng sell signal sa key level, then hold below sa key level, no, nag-bearish move. So makikita nyo guys, wala masyadong movement, no. So nasa ranging or consolidating tayo sa gold. So tingnan natin kung saan mag-breakout sa taas ba or sa baba. So siguro mamayang New York session, mga 9 PM or 10 PM magkakaroon ng volume, no. So as of now, so nasa range tayo. Kanina may signal pala kanina lang nung 6:20 PM, no, nagkaroon ng sell signal sa 3-minute time frame. So nakita natin dito sa signal natin, yung signal natin sa ATS, no, sa Discord natin. So kung paano ba gamitin yung signal natin, makita nyo naman yan kung anong price nagkaroon ng signal. Nakita natin dito sa price na yan. Then kung anong time frame, sa 3-minute time frame, ito naman sa 1-minute time frame. Then anong instrument, kung anong market, ito gold yan. Nagkaroon ng sell signal kanina. So pwede nyo gamitin yan as confirmation for entry or exit, no. So ano ba bias natin for today, no? So sa akin, gusto natin mag-pull back lower pa, no? Prefer natin mag-pull back lower para maganda yung entry position ng mga buy trades natin, no? So siguro, ang preference natin mangyari for today is mag-pull back lower pa hanggang dito sa key level natin kahapon. So pwede natin i-plot yung key level, no? Yung previous key level. Punta ka lang sa drawing tool, click mo yung horizontal line, then pwede tayo mag-manual plot ng sarili nating key level. Kasi yung mga key level natin sa ATS, automatic yan, no? Daily nag-create ng key level. Then pwede rin kayo mag-plot ng sarili nyong key level based on price action, sa structure ng market, sa liquidity, or kung ano yung price point na important, no? So pwede tayo mag-manual. So ayan, makita natin. Yung preference natin, at least for buyers, if magiging buyers tayo sa market na to,
Yung gusto natin mangyari is mag-pullback lower, no? At least dito sa key level. I-retest yung 5,150, no? And doon tayo maghanap ng entry ng buy position, no? So bakit sa key level, no? Dahil possible mag-hold yung key level, also magiging bullish bias tayo based sa key level. So since yung price ay below sa key level ng current day, so magiging bullish bias tayo kasi may key level tayo sa taas. If yung price is nasa below ng key level, itong key level na to, possible balikan ng price yan. So ayun yung anticipation natin, no, for buy setup. For sell setup naman, if mag-hold below sa key level, no, siguro mas preference natin if nasa above eh. Then if magkaroon ng rejection sa taas, dun tayo maghanap ng sell, no, for possible retest ng key level. So yun yung preference natin for sell setup. Or pwede rin naman na hold below sa key level. So katulad kanina, nag-hold below sa key level, and kanina rin dito, na pwede rin natin gamitin yung key level dyan as a resistance, no, for bearish bias. So pwede rin yung ganyan na setup, no, for sell. So nangyari na yung pullback na profit taking na inaabangan natin, no. So possible mag-pullback lower pa yun mamaya or mag-hold na sa key level. Ipag-hold dito sa key level, possible yan lumipad, no? If malakas yung bullish momentum mamaya, depende yan kasi sa sentiment mamayang New York session, no? Then tingnan natin yung economic data for this week, no? Tuesday, meron tayong consumer confidence. So last week of February na to, Then bukas, Wednesday, meron tayong US President Trump speak, CPI sa Eurozone, GDP. Then sa Thursday, meron tayong initial jobless claims. So wala masyadong fundamental driver for USD. Sa Friday, meron tayong CPI sa German, PPI naman sa US, and Chicago PMI. So yung sa Friday, so ito yung mga key data natin, yung PPI and PMI data. Then sa Thursday, yung initial jobless claims, no? So wala masyadong big fundamental driver for this week, no? Tingnan natin yung Bitcoin, nag-drop to. Alam natin, nag-drop yung Bitcoin. So, same pa rin yung bias natin na bearish bias, no? Since sa monthly time frame, na-anticipate natin mag-drop yan hanggang 50k price point, no? Since based pa lang sa price action and structure, no? If yung price ng gold is nag-hold below dito sa 77k, bearish bias tayo. So, ayun lang guys sa ating market update, no? So, save lang naman sa previous, no? Waiting lang tayo ng pullback lower for magandang entry ng buy position. Then, apply nyo lang yung mga confirmation natin gamit yung ATS, yung mga signals, key levels, market bias. Then, combine natin sa price action and fundamentals.